Okay mga kaibigan, Silver Voice TV. Ito po pagkandidato ni Congressman Erwin Tulfo, tuloy kahit sumubok siyang kumuha ng US citizenship. Sabi po yan mismo na ng COMELEC. Kung ano po ang nilalaman nito, panoorin po natin courtesy of ABS-CBN. Let's go. Share about po kay Senate candidate Erwin Tulfo. Yun na po nag-trending po online sa social media yung pagsagot niya po sa mga allegation sa kanya kagahapon. May sinabi rin po siya na kine-question na daw po siya ng mga basher or ng mga trolls o yung mga vloggers po na tinawag niya. Kung may karapatan pa daw po ba siyang tumakbo dahil wala na daw po siyang credibility at integridad dahil nga po sa pagiging ENT niya and at the same time yung pamimeke umano ng dokumento. Ano pong reaction? Alam mo, lahat naman niya, pagiging TNT, so what? Nakaraan na yun 1985 or 1986 ba to 1996? Di ba? It doesn't define you as a person. Di ba ho? Tsaka yung iba nga ho dyan di ba? May kaso. Yung iba nakakulong, kumakandidato. Yung isa nga dyan di ba? Kiniklaim pa na son of God daw siya. Tapos inulan ng kaliwat ka ng kaso dito sa Pilipinas, kaso sa Amerika. O di ba? Bakit hindi yan ang tingnan nyo mga DDS kasi? Di ba? Lalaki ng trosong muta dyan sa mata ng mga amo nyo dyan Tapos itong si Erwin Tulfo, ano ba? Tsaka yung ginawa niya na yon, pribadong tao pa siya noon. Nag-TNT siya sa Amerika. Naging illegal alien siya. Naging illegal na nagtatrabaho sa Amerika. So what? Bumangon siya, nagkaroon ng pangalan, di ba? Naging institusyon na sa larangan ng pamamahayag, public service, tapos ngayon nasa politika. Di ba ho? Pambira. Yung iba nga dyan, hindi maipaliwanag yung paggasta. Yung iba, tawag dito, may mga kinalaman pa, pina-finance ng pera galing sa droga, galing sa illegal na pogo. Question yung credibility. Tingnan nyo muna yung mga nandyan sa bakuran ninyo. Di ba mga DDS? Yes, sir. Pwede po ba ma-disband? Ang COMELEC po kasi, ang duty ng COMELEC kahit sa Section 76 ng Omnibus Election Code, sa kaso ng Serafica versus the Commission on Elections, sinasabi ministerial po ang duty ng COMELEC sa pagtanggap ng COC. Yan din po yung in-apply namin na prinsipyo nung tanggapin namin ng COC nung tumakbong mayor na later on nanalo na mayor ng Bambantarlac. So, ibig sabihin po, kahit maaari may issue ng isang tao, tatanggapin po namin ang kanyang Certificate of Candidacy. Lahat po yan, akusasyon at aligasyon. Hanggang walang formal na kaso, walang i-resolve ang COMELEC. Ang pwede lang po namin imoto proprio o kami mismo ang magre-resolve. O kami mismo magpa-file yung mga nuisance cases. Lahat po consistent ang Korte Suprema. So, mga nuisance lang o yung mga panggulo po, yung COMELEC mismo ang magdidesisyon, mga kaibigan. Meron din po ako nababasa, inahanil tulad po ng mga DDS, yung ginawa po ni Bamban Mayor Alice Go dito po sa binabanton lang issue kay Congressman Erwin Tulfo. Magkaiba po yun totally. COMELEC din yung nag-explain nun sa isang programa, I think, sa Teleradio ABS-CBN. Si Alice Go, mga kaibigan, ay isa pong Chinese na nagpanggap na Pilipino. Magkaiba naman po yun sa ito pong si Congressman Erwin Tulfo kung nag-TNT siya dati at nagtrabaho ng illegal sa US. US po yun. Kung meron mang mag-handle, let's say may problema ba kayo sa nag-TNT siya dati sa US, nag-illegal na nagtrabaho sa US, US po yun ang may jurisdiction doon. Hindi ho ba? Hindi po tayo nag-aabogado pero napaka-basic naman po nun. Diba? Yung iba hinahalin tulad na agad si Alice Go kay Congressman Erwin Tulfo. Napakalayo po. Citizenship, residency o yung tirahan, registration as a voter, at yung literacy, able to read and write, kinakailangan may isang formal na petisyon ng isang registered voter ang ma-file. So kahit na pong anong akusasyon, aligasyon, maaaring totoo, hindi totoo. Hindi po pwede makakilos ang COMELEC dahil hindi naman po namin alam ang pagkatao ng lahat ng kandidato sa buong bansa. 44,000 po ang lahat ng kandidatong yan. Hindi po namin alam kung anong background ng bawat kaso. The COMELEC cannot be the one to be proactive because pinagbabawal po sa amin ng guidelines ng rules at ng law. Kailangan may mag-file ng petition. Kung sakasakali, ang tawag dyan, petition to deny due course and cancel candidacy. Ang tawag po, misrepresentation. Doon po sa Bamban, walang nag-file. Nanalo.
At hindi po pwedeng ang COMELEC ang isisi o sisi dahil hindi naman po namin siya kakilala maliban na lang nung lumabas na yung mga issue. Dito po, maaaring sikat na personalidad pero hindi rin po namin alam ang background. Kinakailangan may presentation of evidence. Ano ba yung ebidensya nagpapatunay na hindi po citizen? At the same time, may period po kasi ng filing. 15 days. Ng tinatawag na cancellation ng candidacy, 25 araw magmula sa date ng filing ng candidacy lamang. Samantalang yung kasong disqualification on any other ground, aside do sa aking mga nabanggit, pwedeng i-file hanggang sa araw ng bago mag-proclaim ang COMELEC ng nanalong kandidato. So yan po ang realidad. Sana po wag namang maisisi sa COMELEC. Kung ano man po yung mga facts na nabanggit patungkol sa tao na inyo pong naturingan, yung pong personalidad, ay sana nga po may na-file sa amin para kahit paano natimbang namin ang ebidensya patungkol laban sa kanya. Follow up lang din, sir, pinapatanong lang. Apektado po ba yung kanya? Okay, so paano yan? Iyak na naman yung mga DDS kung pinaplano ninyo na pigilan ang kandidatura ng number 1 rank senatoriable na si Congressman Erwin Tulfo. Paano na yan? No? Yung COMELEC na mismo ang nagsabi. Pag kandidato ni Congressman Erwin Tulfo, tuloy. Di ba ho? Tuloy. So, paano na? Iyakan na naman. Ako po si Silver Voice TV. Magandang araw po sa inyong lahat.